So pagka ganito po yung crop ng ating ibon, ganito na kaliit to. Yan, wala nang laman, di ba? Yan. Kailangan na po natin tong pakainin. So far pino-force feed ko muna sila kasi nga hindi pa sila marunong maghabol sa syringe. 3 days na po nila ngayon. So kailangan po gawing kaliwa ng kanilang ng tuka yung pagpasok ng syringe para hindi po mabaga. Tapos daan-daan nyo pong i-press lang yung syringe. Then punasan nyo kaagad yung mga tumutulo sa kanyang patoka para hindi manigas. Konti pa. Kanya medyo busog na siya, di ba? Mataba na po yung kanyang butsi. Asan lang natin excess. Dapat busog po siya para ano yan, ganda nga yung medyo botsog pa siya para hanggang mamaya hindi siya magutom. Busog na. So, ganun lang po ang pag-hand feed mga kapatid. Ito. Ito. O konti pa. Dagdagan pa natin. Alam po So sa mga gusto pong mag-practice ng pag-hand feeding, dapat maingat po tayo sa pagbibigay ng pagkain. Ating pagpapasok ng syringe sa kanilang bibig. Dahil po baka mabaga, madisgrasya, mamatay ang ating ibon. Po, salamat sa panonood.